Hello guys, good morning. Safety tips muna tayo sa paggamit natin ng mga electrical device, mga appliances at equipment sa ating mga bahay. So madalas kasi marami na ako nakikita na aksidente sa paggamit ng washing machine. So washing machine tayo ngayon. So kadalasan kasi gamit natin ng washing machine, bang operation siya, bang umiikot siya, iniikot niya yung labahan natin. So after na mag-off na siya, so pinudukot natin yung labahan na meron pa siyang, marami pa siyang tubig. So doon na ako na marami nakikita na talagang na-aksidente na nakukuryente. So kadalasan kasi gamit natin, meron tayong mga outlet. Nandiyan yung outlet natin, o kaya minsan extension wire na nakalatag lang siya, hindi yung mga flooring minsan basa. So kadalasan kasi yun yung nagiging problema, na hindi proper yung, hindi maayos yung paggamit. So mayroon ako na bibigay lang ako ng mga tips kung ano ba yung mga pwede natin gawin para maiwasan natin yung pagkakakuryente. So alam naman natin na pag nagsaksak na tayo, ginamit na natin yung outlet. Ayan. So, siyempre, tagal natin ng gamit ng washing machine. Halos minsan naglalaba tayo na halos mga 1 oras, ganun. So, maraming beses na on-off yung washing machine. So, siyempre, nakakatamad na. Hugutin natin siya ng ganun bago natin kunin yung labahan. So, sa totoo lang, so napakasip yung ganun na nakasaksak siya. Bago natin kunin yung labahan, hugutin natin. Kaya kunin na natin labahan natin. Hindi, pag kailangan na naman natin gamitin yung washing machine, saksak na naman natin. So yung mga ganong kasi nakakatamad kasi paulit-ulit, o kaya minsan basta yung kamay natin. Kung natatakot tayo, hinahayaan na lang natin siya na nakasaksak, ganyan. Then kuha natin ang labahan. So yun nga, yun yung mga nagiging problema. So ngayon naisip ko, pwede nating gawin yung ganito, na lagyan natin ng switch para pag kukunin natin yung mga labahan, i-on off lang natin, i-off mo, so kunin mo yung labahan. So pag kailangan mo na naman paandar yung washing machine, i-on mo na naman. So naka-install na ito ng ganyan. So ito yung gagawin ko ngayon dito sa amin, kasi gumagamit kami ng washing machine. So yun yung pinaka-isa sa mga pwede nating gawin, pwede ninyong gawin sa inyo para maiwasan natin yung mga disgrasya. So yung mga ganitong napakadali lang naman siyang i-wiring. So marami kasi na paano ba siya i-wiring. Para rin itong ilaw na ginagamitan mo rin siya ng switch. So yung wiring connection lang niya, nandito lang sa pinaka-box. Dito lang siya sa loob. So yun. Ayan. So gagamit din ako ng weatherproof. Ayan. Napaka-importante nito. So ano ba yung purpose nito? Ito kasi, habang naka-install siyang ganon, ginagamit natin yung washing machine, hindi mababasa yung mga outlet natin. Siguro naman pamilyar ito sa inyo. Kadalasan itong ginagamit sa mga wet location o yung mga nababasa, mga pang outdoor na mga outlet o switch. Naka-install siyang ganon. So pag kailangan mo na siyang gamitin, taas mong ganon, i-on mo o i-off mo yung device na kung ano man yun nandito. Kung switch man siya, so yun, keep mo na naman. So kahit maulanan siya, matapunan siya ng tubig, hindi mababasa yung device sa loob. So napakadali lang naman ito i-install. So ganyan lang siya. Tanggalin mo rito. Yan na siya. Ganyan yung magiging itsura. So napakahirap yung
basta-basta lang ng mga nakalatag yung mga extension wire natin sa mga basang area. Katulad yung mga naglalaba tayo. So, napakarami na talagang nadidisgrasya sa mga ganon. So, kailangan maayos talaga natin gamitin yung mga extension wire natin sa mga outlet. Ayan. Yan yung magiging itsura. So, iwa-wiring ko ito para pag tinatamad kang hugutin yung mill plug. Ayan. Tinatamad kang hugutin, pwede mo i-off na lang yan dito. So, papatay na yung mawawala na siya ng power supply. Tapos pag kailangan mo na naman siyang gamitin, i-on mo na lang. Tapos i-on na lang din yung washing machine. So yan, ganyan ang magiging itsura niya. So, pag di mo na gamitin, tapos ka na maglaba, hugutin mo na. Takip mo na yung cover. Yan. Ito na yung wiring diagram niya. Power supply. Line 1, line 2. Dumaan siya ng switch. Yan. Switch. Yung isang line 1, diretso sa switch. Ay, diretso sa outlet. Ito yung outlet niya. Ito yung switch. Yung line 1, diretso sa outlet. Din yung line 2, dadaan mo na siya ng switch. Ito yung pag-on mo ng switch, yan. So, mabibigyan na ng supply yung outlet. 220 na. So, tatakbo na yung motor ng ano natin. Kung ano man yung ginagamit natin. So, pag off mo, so, magiging 110 na lang yung supply. So, safe na yun. Kisa naman doon sa talagang ang supply ng motor na nakadirekta siya, na nakasaksak. 220 volts. So, yun ang mas delikado. Then, i-wiring na natin. Kailangan lang naman natin dito. Jumper. Ito na yung sinasabi ko na yung line 2, didiretso sa outlet. So, ayan lang naman. Gamit tayo ng jumper. Yan. Yan na. So, yung line 1, diretso ko dito sa outlet. So, yung line 2, dito sa switch. Pag unang switch, so, ibibigay niya isang supply dito sa outlet. So, mabubuo na yung 220 volts. Gagana na yung motor natin. O yung motor ng washing machine. So, kakabit ko na lang ito dun sa box para naka-install na siya. Connection niya. Yan. So, lalagay ko na lang yung cover. So, yung line 2, ayan. Diretso sa outlet. Ayan. Line 1 na yun, nakadiretso dito sa switch. Line 2 yun dito. Sinupply niya isang outlet. So, pag on mo, so, takbo yung kuryente, tawid dito, punta rito sa outlet. So, mabubuo na yung 220 volts. Pag off mo naman, cut na siya. 110 na lang siya. Yan.
tapos na. So yun guys, nakasafe na yan. So yun guys, pwede nyo gawin yan sa inyo. I-apply nyo yung mga ganyan wiring connection.